Magandang araw mga kalibok. For today's video, sasamahan tayo ng aking pamangkin. Dahil wala pong available na magbabantay sa akin dahil ang aking mister, papasok siya sa kanyang trabaho. At ito po pala yung setup ng aming room dahil wala naman pong gagamit ng kabilang bed. And at that time, wala pong available na private room. Kaya dito na lamang po kami sa semi-private room. At dumating na po yung breakfast ko. At dahil kulang po ang aming kakainin, binigyan ko ng instruction yung pamangkin ko para bumaba sa building. At ito mag-aalas 8 na ng umaga. At tila walang bitbit yung pamangkin ko. At sabi niya, nakasara pa daw yung karinderyang bibilhan niya sana. At babalik na lang daw siya mamaya. Titignan niya kung sila ay nakahampas na. So ayan, pinag-hi ko lamang po siya sa camera. Buti na lang may tira pa kaming pagkain kagabi. Sabi ko sa pamangkin ko, tara hatiin na natin para pareho tayong makakain. Agad naman siyang naghugas ng kanyang mga kamay. Sabi niya sa akin, ano ba naman daw itong kanin dahil para na siyang burger. At sa sobrang lamig ng air condition, yung kaninang kaning mainit naging bahaw na. Oh my God! At katapos kumain, dumating naman ng nurse, binigay ang bagong reseta ng gamot. At dahil wala nga niya kung uutusan, sabi niya siya na lang daw ang kukuha sa may baba. Sabi ko naman, gandahan niya yung sulat at pirma niya dahil kapag hindi, siya ang pagbabayarin sa mga kukunin niyang reseta. At biglang natawa ko nang makita ko ang penmanship niya. Sabi niya sa akin, huwag ko daw tawanan dahil kapag ako daw ay tumawa, ako daw ang pabababay niya para kumuha sa farmasya. Sinabihan ko siya bago bumaba na kapag pinagpirma ka doon, ulat mo lang ang pangalan mo at kuringkingan mo na lang ito. At pagkatapos nagkwentuhan pala kaming dalawa at sabi niya pala sa akin siya daw ay naboboring. Sagot ko naman, sige matulog ka na muna. At syempre ako naman ay loko-loko. Kinukuhanan ko siya ng video habang siya ay natutulog. At syempre, pilit kong isinasara yung nakabukang bibig niya dahil baka pasukin ito ng langaw. Char. At nung naisara ko na, pinabayaan ko na siya upang matulog. Fast forward na po natin mga kalipo. Nagabihan, dumating na rin pala yung kapatid ko. Gatid ng baon at syempre mga kakailanganin kong damit. Pagkatapos namin kumain, sila ay nagpaalam na rin. Pag alis sila ng kwarto, ako na lamang ang nag-iisa na iwan dito. Napasilip ako sa bintana, wari matatanawan ko pa sila. At sa mga oras na ito, 3 oras po akong walang kasama. Alas 9 pa po ang out ni Mister. Lamang po, salamat po sa panonood.